Magandang umaga, ito po ang ating 5 a.m. update ukol dito sa Bagyong Esther ngayong araw ng Sabado, June 6, 2026. Muling namataan ang sentro nitong Bagyong Esther sa karagatan silangan ng Taiwan at ito nga po'y nasa layong 350 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Tropical Depression category pa rin at may taglay na hangin malapit sa sentro na abot sa 45 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 55 kilometers per hour. Sa kasalukuyan nga, papalayo na po ito sa ating bansa at kumikilos pa east-northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour. At habang papalayo na po ito sa ating bansa ay hindi na po ito yung nagdadala ng mga pag-ulan. Samantala, ito naman pong habagat, mainly ang magdadala at makakaapekto ng magdadala ng mga pag-ulan dito po sa may northern and central Luzon. So asahan pa rin po natin yung panakanakang pag-ulan dito sa may Ilocos region, sa may Abra, Benguet, maging sa may Zambales at Bataan ngayong araw. Other parts naman po ng northern and central Luzon at maging dito sa may Metro Manila, sa may Cavite, Batangas, Rizal, maging sa may Occidental Mindoro, inaasahan pa rin po natin yung makulimlim na panahon, mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot pa rin ng habagat. Ayon naman po sa ating latest forecast track and intensity, inaasahan po natin itong si Bagyong Esther ay lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw at patuloy pong kikilos pa northeastward patungo dito sa may southern Japan or sa may East China Sea. At sa ngayon nga po ay nakikita natin habang binabaybay nito ang East China Sea ay tropical depression category pa rin po ito. Ngunit after 24 hours, inaasahan po natin na masihina pa ito at magiging low pressure area na lamang pagsapit po ng araw ng Sunday or bukas po dito sa may southern Japan area. Sa ngayon nga po ay wala na po tayong wind signals na nakataas sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit meron pa rin po tayong pabugso-bugsong hangin dulot nitong habagat ngayong araw sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, maging sa Cagayan Valley. At bukas naman po, inaasahan pa rin po natin yung mga strong to gale force gust naman sa may Batanes at sa may Babuyan Islands. Para naman po sa ating rainfall forecast, inaasahan po natin yung 50 to 100 millimeters pa rin po na pag-ulan within 24 hours sa mga probinsya na nasa yellow. So, ibig sabihin po na 50 to 100 millimeters ay yun po yung mga areas na likely na makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ito nga po sa may, ito po yung mararanasan sa Ilocos Region, Abra, Benguet, maging sa may Zambales at Bataan. Kaya doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan. And yun nga po, sa nabanggit ko po kanina, aside po dito sa mga lugar na ito, meron pa rin po tayo maulap na panahon sa other parts of Northern and Central Luzon, maging sa Metro Manila and some parts of Calabarzon. Bukas naman po, mas kukonti na po yung mga lugar na makakaranas ng 50 to 100 millimeters na rainfall. Dahil po yan ay mas hihina po yung epekto ng habagat sa ating bansa at dito na lamang po sa may Ilocos Region at Zambales mararanasan yung 50 to 100 millimeters na rainfall. Ngunit meron pa rin po tayong maulap na panahon sa Metro Manila, some parts din po ng Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, and dito rin po sa may parts ng Central Luzon, Cavite, and sa may Batangas. At marami pong nagtatanong dahil pasukan na nga ngayong Lunes, ano nga ba ang magiging forecast or pagtaya ng ating panahon? Base po sa ating latest model projections ay inaasahan po natin by Monday and Tuesday, meron pa rin pong katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan, minsan-minsan dito sa western o kanlurang bahagi ng northern and central Luzon. Ngunit umihina na nga po yung epekto nitong habagat so hindi na po siya ganun kalalakas kumpara po ng mga nakaraang araw. At by Wednesday naman po, inaasahan po natin, mag-i-improve naman po yung ating weather conditions dahil nga po humihina yung habagat, ngunit mataas po yung tsansa ng mga thunderstorm activities. Kaya't always po i-check ang ating website, panahon.gov.ph para updated po tayo dun sa mga thunderstorm advisories and rainfall warnings na pinapalabas ng ating Regional Services Divisions.
Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning, although nasa katamtaman hanggang sa maalon ang ating karagatan dito po sa Northern Luzon and sa may western section ng Central Luzon. Other parts naman po ng ating bansa ay nasa banayad hanggang katamtaman lamang yung ating mga karagatan. Yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Next update po natin ukol dito kay Bagyong Esther ay mamayang 11 a.m. Ako po si Lian Loreto. Magandang umaga.